Kumusta mga brad? Isa na yata sa may pinakamahal na presyo ng motor. Walang iba kundi yung brand na Ducati. May maangas na forma, may malalakas na makina, at halos lahat sila kulay pula. Itong Italian brand na ito, iba talaga siya sa iba. Halos lahat ng motor nila puro magaganda. Mapa sports bike man yan, mapa naked bike man yan, mapa adventure touring bike man yan, lahat talaga ng motor nila puro magaganda. Kaso lang kaakibat nga po sa kagandahan niya, napakaganda rin ng presyo niya. Sa sobrang mahal, mapapamura ka. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Isa nga po sa mga pinakabagong labas na motor ni Ducati ngayon, ito siya. Ang kauna-unahang single cylinder na hypermotard nila. Ang Ducati Hypermotard 698 Mono. Isa nga po ang motor na ito sa pinapangarap ng karamihan. Pag pangarap lang. Pag may pambili, bili. Unlike nga po sa ibang mga supermoto or supermotard, mas aggressive po ang datingan nito. Pwede siya pang street at track bike. Samahan mo pa ng napakalakas na makina, panalo talaga. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang po natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Ducati Hypermotard 698 Mono na mayroong 659 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder at may 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 13.1:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 77.5 horsepower, 9,750 RPM, 63 Nm torque at 8,000 RPM. Dahil nga po kaka-unveil pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. 6-speed gearbox na may quick shifter at sleeper clutch. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 12 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 20 to 23 kilometers per liter. Pwede na? Pwede na. Ang sukat ng kanyang gulong 120/70/17 sa harap at 160/60/70 naman sa likuran. Syempre, paras na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Na mayroon nga pong dual channel ABS. At yung ABS niya, mayroong 4 na modes. Ang kanyang seat height ay may taas 904mm. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 151 kg lamang. So, para nga po sa isang hypermotard na may displacement na 600+, magaan na po siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So, ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Maganda rin yung pagkakapwesto ng DRL niya. Ang kanyang gauge panel, syempre naka full digital. At ang motor nga po na ito ay kargado ng mga malulupit na features. Katulad ng Ducati Traction Control or yung Traction Control System, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control, at marami pang iba't ibang control. At dito sa Pilipinas, kailangan din talaga ng control. Birth control. Bali, napakadami po niyang ibang mga features. Pero hindi ko na iisa-isahin. Kasi yung mga nanonood, ito lang naman talaga inaabangan. Ang pagdating sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So, sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock. Na ayon nga po sa mga taong na gamit sa motor na ito, napakaganda ng bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore, ang hypermotard na ito ay hindi pala recommended. So wala, ang motor nga po na ito ay magiging available na daw pagdating ng January next year, na nagkakahalaga naman daw po ng $14,495 na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 810,000 pesos. Grabe no? Ganon talaga. Pero kung marami ka naman pera, makakabili ka. Ganon talaga. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko,
mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye!